Sumainyo ang Panginoon. So bahagi ho na tayo ay naanyahan ng Panginoon. Tumawid tayo sa kabilang ibayo. Bahagi ho na kung saan ay makita ho natin. Ito yung hamon ni Jesus sa kanyang mga alagad. Paanyaya na nawa makita natin yung patuloy na paglago ng ating pananampalataya. Pero katulad din ng karanasan ni Jesus, hindi ganun kadali sapagkat may malalaking alon at malalakas na hangin na naranasan si Jesus kasama ng kanyang mga alagad. Kaya nga sa bawat pagtahak natin sa daigdig na ito, hindi lamang o yung tinatawag natin pag-maintain ng ating mga gawain. Kapag sinabi natin tumawid tayo sa ibang, sa kabilang ibayo, ibig sabihin ay ito ay kung tawagin natin ay uncharted space. Hindi ito yung kalimitan iyong nilalakaran o pinikulusan. Go to the other side. Kaya bahagi rin siguro ng pagkilos sa kontubusin, ay malaki yung hamon na ipinapamanig sa atin ng poong may kapal. Sabi nga natin, kaya nga isang karanasan na nakikita natin, lalong-lalo na itong devotion natin sa mahal na Birhen ng Dilao, ay bahagi ho na makita ho natin sa bunga, ay sana mapalakas natin yung devotion sa mahal na Birhen ng Dilao locally. Hindi lamang yung pagpunta natin sa Intramuros. Kaya bahagi na kung saan ay makita ho natin na may mga malalaking mga hamon. At kumisan, sabi nga natin, gusto natin, we go to simply our comfort zone. Pero yung hamon na Jesus, hindi. Bahagi ho. Kaya sabi nga, noong sinimulan natin itong devotion na ito, ay dagdag trabaho ito, kasi magpuposisyon pa tayo, magmimisa lang din naman. Pero pagpapalago yun ng ating devotion, para higit na makilala yung pagkilos natin sa patuloy na paggabay ng Diyos sa tulong ng mahal na Birhen ng Dilao. At sabi nga, kung minsan ay ayoko nang maglagad ng mga programa sapagkat additional workload. Bagamat nabanggit ko na ito sa yung ordinary mass natin, sa mga nag-regular daily church goer, na pagkakataon na tayo po ay magdadagdag din ng isang pagkilos. Ito naman ay tuwing kasi sa darating mo na February 11 ay pandaigdigang araw ng mga may sakit. So bahagi mo dito na doon sa February 11 ay kung mayroon ng mga may sakit, pero sisimulan na natin ng February 9 kasi yun ang Sunday na malapit sa February 11. Doon na natin sisimulan na sa February 9 ay magkakaroon doon sa may gusto na magkaroon ng healing. So magkakaroon tayo ng healing session right after the first Mass. So bahagi yun. Pero doon sa February 11
ay kung gusto niyo magpa-bless ng mga oil na pinagpapahid ninyo, ay pwede po natin na blessan doon sa February 11, doon sa ating misa. Bahagi yun ng ating pagdulog. Pero mayroon din tayong healing kung mayroon kailan. Yung pong healing ay gagawin natin na every Sunday, every Sunday ng first mass. So, bahagi yun. Doon lang naman sa may gusto. Pero sabi na, programa ito, at yun naman ay habang narito lang ako, ay hindi ko nasagot. Hindi ko nasagot. Kasi sabi ko sa akin sarili, kasi sayang naman yung aking pagiging exorcist, kung hindi natin gagamitin. At maraming mga may sakit. Sinasabi natin na yung mga may sakit pupunta sa mga albularyo. Hindi naman nasanay ang tao na kapag may sakit pupunta sa pari. Kaya yun ay ibabahagi natin sa panibagong programa para po sa buwan na ito at sa buwan ng mga may sakit. Bahagi rin sabi nga natin, isang hamon sapagkat tayo ngayon ay nasa Jubilee. Bahagi rin ng pagkilos. Pero yun yung ating pagkakataon. So yun ay, sabi nga natin, ay going to the another side. Doon sa kabilang ibayo. So ipanalangin natin na kung saan ay nawa ito ay maaaring makatulong. Pero sabi nga natin, ay katulad ng karanasan ni Jesus, ay sabi niya rito, malakas na hangin at malalaking alon. At kung minsan nakita natin walang tumutulong sa atin. Kahit si Jesus, anong ginawa ni Jesus? Natutulong. Mahimbing ang kanyang pagtulong. Pero anong sabi ni Jesus? Wala ba kayong pananalig? Kaya bahagi ito na kung saan makita ko natin. Kaya hoping na yung mga activity natin ay isang pagkakataon, to increase our faith. Yun yung dahilan para tayo ay magiging na pagkilos, lumago yung ating pananampalataya. Hindi yung kaya lang tayo napunta kasi ang tawagin natin ngayon, ay yung fog. Yun ang marami ngayon ang gumagawa nito, kaya yun ang gawin natin. Pwede rin yun. Kaya lang, it will not speak about faith. Kasi maaring kapag yun ang ginagawa lamang ninyo, sapagkat marami lamang ang gumagawa, sana makita ninyo na yun ay pananampala kahit kakaunti ang gumagawa. At tutusin, kahit sa tingin mo, wala kang kasama. Pero bakit mo ginagawa yun? Maliwanag sa inyo natin, it is out of faith. Kaya yun po naman yung makita natin sa ating mga pagkilos na maging bahagi ng ating pagtugon sapagkat maraming habon na hinaharap natin sa daigdig na ito. At ang bawat isa, sinishare ko lang ito at the same time, ito sa project na kung saan nais natin bigyan ng diin. Sinishare ko lang sa inyo, pero kayo, may kanya-kanya rin kayong pagkilos at makita natin na pumunta tayo sa ibang ibayo. At ipanalangin natin na magkaroon din tayo ng kadagdagan at makita natin na sa bahagi ng inyong pagpunta roon ay expect na may malalakas na alon at malalaking alon at malalakas na hangin. Pero
huwag tayong mag-alala as long as ito ay maging bahagi ng pagpapalaki ng ating pananalig sa harapan ng Diyos may kapal. Kaya palagi tayong humingi ng katatagan ng loob sa harapan ng Diyos. Na katulad na pinamamanik ng mahal na Birheng Maria, bahagi ko ito, at siyang ipagdiriwang natin sa linggo, ano yun, hawak-hawak ng mahal ng Birheng Maria yung kandila. Pero kung tutusin, ay yung kandila ay walang iba kundi sino? Si Jesus. Si Jesus yung kandila. Pero yun ang bahagi yun ng kung saan ay makita na magbibigay ng liwanag sa atin. Kaya din sa mga misa natin sa linggo, ay magbibless din tayo ng mga candles at mga pospro. So, ganun din dito. Mayroon din ng misa rito sa linggo, 10 o'clock ng umaga. So, yung ating regular schedule, at least, yung regular schedule natin. Pero yun ang ating mga bahagi ng pagtugon na kung saan ay makita natin. At yung pagbipreso natin ay before the Mass. Kabahagi yun ng rito. Ang pagdiriwang natin sa kabistahan ng paghahandog kay Jesus sa templo. Ipinangalan din yung araw na yon sa karangalan ng mahal na Birheng Maria ng Candelaria. Na makita natin, hawak-hawak yung kandila, hawak-hawak si Jesus. Kaya kung saan man tayo mapadpad, kinakailangan palagi nating hawak-hawak si Jesus.